'Diba, yung the preceding verse, 'di ba, ano yun, yung you can throw yourself into the if you believe, and then Yes. if you believe, you will receive whatever you ask in prayer, okay? Yung iba, ikaw, Maji, anong palagay mo rito? Verse 22? Yeah. Verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. I think itong verse na to is about faith and prayer. Sinabi ni Jesus na kapag naniwala ka ng buong puso, yung talagang walang duda, walang doubt, may power ka, may power ang iyong prayer sa Panginoon. And that yung pananampalataya natin is the only key para magkaroon tayo ng connection kay God. In prayer naman ang paraan in prayer din natin yung way para masabi natin yung mga needs natin, desires natin, at saka yung mga pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi lang naman ito tungkol sa paghingi ng kahit ano, pero kailangan din kasi na naka-align lagi yung prayers natin sa will ni God. Pag totoo yung faith natin, yung mga hinihingi natin na according to the purpose of God, makakatanggap tayo ng sagot sa Panginoon, whether it's a yes, a no, or we just have to be patient and wait. Ito yung parang nagre-remind sa atin na we always have the hope. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kahit imposible yung situation natin. There's always an answer to our prayer. So it's all about faith and prayer. That if we always trust God, He will get the best answer from Him. Kahit na minsan we think unfair, but we know as children of God that God is always in control and He knows what is best for us. Yan. Okay. Faith and prayer, yung meaning kasi ng verse 22. Si Brother Claro, yung kanya, if our prayers are answered if it is in accordance with the will of the Lord. Okay. The others ba, anong palagay ninyo? Ang context kasi niyan, yung sa 21, sinong kausap niya? Yung kausap mo dyan, mga disciples, diba? Followers of Christ. Tapos sabi niya, kasi nga nakita niya yung fig tree, biglang tumuyo. Sabi ni Jesus, I tell you, kasi ito yung sagot niya sa disciples. Miracle yun eh. Bakit nangyari yun? I tell you, if you have faith, at hindi magbabago ka pa doubt, not only can you do what was done on the fig tree, di ba? Hindi lang yung ginawa ko sa fig tree, but also you can say to this mountain, go through. Naging from the fig tree to the mountain. And then to the mountain, go throw yourself into the sea. Yung mountain daw, go throw yourself into the sea. Naging parang very impossible. Di ba? Parang sinabi niya, yung fig tree, it was natuyo. Pero mas matindi pa diyan yung mountain pwedeng throw into the sea, and it will be done. If you believe, diba? If you believe, you will receive whatever you ask for in your prayer. Ano ba yung ina-ask natin kay God na sometimes impossible? Posible. Dami. Oh yeah. Ang dami. Ang dami. Naging sulweta. Yung Doon sulweta ang katawan ko. Forever kang bata. Ageless. Yung mga impossible, yung ibig sabihin, we don't have the control. Exactly. So para siya, Kuya Mike, parang siguro yung verse 22, it's an encouragement para sa mga disciples niya to really persevere, 'di ba?
Kasi kumbaga parang siguro in preparation for what is coming, 'di ba? Siguro gano'n. So parang it's an encouragement to persevere kasi yung persistence it encourages ano yung maging ay yung kumbaga yung believing it will encourage us to persist and also trust even when things seem uncertain. So parang kaya siguro niya sinabi 'yon is it's a form of encouraging yung kanyang mga disciples to persevere for what is coming. Parang pine-prepare na rin niya parang gano'n. Di ba nangyari naman yan? When Yeah. he left, ang daming Yeah. miracles ang ginawa ng mga disciples niya. So, tingnan nyo guys, tingnan yung context. Di ba yung una, about the donkey, na kunin mo lang yan, pag sinabing bakit, sabihin mo niyang Lord, yeah, that's impossible. Di ba? Hindi yung kultura. Now, the second thing is, ang yung ganong kabilis kaagad yung mga disciples, pagkaya natin, ganong kabilis na sila kaagad, nakalimutan na nila kaagad na yung kasama nila si Jesus. Tama. Diba? Oo. Kasi Siguro, biglang tinanong, how can oo. you do that? Samantalang, di ba sinabi ko sa inyo, have witnessed many miracles. Di ba? Many Yeah. miracles in Pero life. nagkaroon sila ng doubt. O sige, Oo. nagkaroon ng Oo, doubt. kasi nagkaroon sila kaya siguro sinabi ni Lord 'yon kasi nagtanong sila bakit all of a sudden nag-wither yung fig tree. So from there medyo nabawasan yung ano nila, yung ganun ba? Yung may doubt sila. May doubt silang nabawasan yung faith nila kay Lord. Tama ba? Yeah. Exactly. Yeah. Oo. Tapos, Bakit kayo magtatanong? Si Jesus ang gumawa niya. Diba? Kamantalan Pero Brother Mike, Oo. kagaya na sinabi nyo kanina, yung balikan natin yung verse sa chapter 20, sinabi na ni Jesus kung anong mangyayari sa kanya, di ba? Kung anong mangyayari sa kanya tong linggo. So yun, kaya dito sabi niya, di ba, on the third day, mabubuhay siya ulit. Pero once na dumating na yung linggo na yon, nakalimutan na naman nila. Kaya nagtago-tago sila. Remember that? Nakalimutan na naman nila kagad. Kasi tao madali makalimot eh. Although kahit marami na tayong nakikitang miracles, kaya nga sabi nga natin, diba sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. But sometimes pag meron na tayong problem, nakakalimutan na natin yung nothing is impossible with the Lord, diba? Wala na, nakakalimutan na natin. Sabi niya, do not be anxious, diba? Huwag ka ma-anxious, pero once na may problem, anxious pa rin tayo. Madali tayong makalimot. Pag andyan na yung problema, andyan na yung sakit, kagaya niya, pag may babayaran na tayo, hindi natin mabayaran. Lord, help, di ba? Nakakalimutan na natin kagad siya. Exactly. Parang ganun din yung disciple nila, nagulat sila, natuyo yung puno, natakot sila siguro doon. Baka yung pagtuyo na yun, talagang kumuluntoy eh. Di ba? Parang hindi natin alam kasi kung paano natuyo yung puno. Kaya natakot sila, nagulat siguro sila. Lord, paano mo ginawa ito? Samantalang yung binasa natin, yung about the donkey, hindi sila nag-complain. Nag-obey sila. Pero pagdating dito, nag-question na naman sila. Yeah. Correct. Parang gano'n. Yeah, correct. Exactly. Yeah. Ganong kabilis ng ating mag-doubt kay God. Pag may dumating, samantalang meron tayong past history na tayo ay sinimba ni God from a near destruction. Di ba? Amen. Kaya nga sabi, kaya nga ganito kaya nga isiningit yung 22, tama yung sabi ni Ibet, about prayer. Kasi prayer is really the communication between our Father. That is the key. Di ba? Hindi ibig sabihin yan, kung ano man ang gusto mong hilingin, i-answer niya. Tama si Brother Claro. If it is in accordance to His will, With the will of God. if it is in accordance to His tawag ito, yung kanyang holiness,
Yun, natandaan niyo ba Amen. yung mga disciples, teach us how to pray. Di ba sabi niya, ang una doon sinabi ni Jesus, sabi niya ganito, ano yun? Ano yung start? Our Father. Our Father, You have to acknowledge. our Father who is God in heaven, hallowed be thy name. Your name. Doon dapat naka-anchor yung prayer mo na sasagutin ng Yes, Panginoon. Halimbawa, isa sa mga attributes ni God is di ba pagkatapos doon, forgive our sins as we forgive those who sins against us. Now, if you pray, halimbawa, merong nagbubuli sa iyo, di ba? O galit na galit ka, road rage, di ba? May road rage. Ipagpe-pray mo yung taong yun. Ipag-pray mo yung taong yun kasi sobrang if you're a businessman, businesswoman, inagaw niya sa akin yung will you pray na siya ay mamatay na? Will you pray na sana ay siya masagasaan? Will you pray na sana ay bumagsak yung company niya? Will you pray? Sasagutin ba ng Panginoon yun? It's not a holy. Di ba? Wala yun sa attribute ni God. Di ba? Kasi sabi niya, forgive those, I will forgive you so that I can forgive you. Kasi pagkatapos guys, pagkatapos po nung Lord's Prayer, di ba? Lead us not into temptation, di ba? Yun yung tapos nun no? Yung the preceding verse, nakalagay doon, if you forgive the person, di ba? Exactly, if you forgive the person, the Heavenly Father will forgive you. If you will not forgive the person, the Heavenly Father will not forgive you. Will not listen to you. Will not listen to you. Kasunod yun. Di ba? So our prayer will always be anchored on the attributes of God, the Gods of holiness. Hindi ibig sabihin na kung ano yung gusto mo, if you believe, you will receive and you will claim it. Di ba? Amen. Hindi. It has to be in accordance. It has to be in accordance on the holiness of God. You will be wasting your time na ipagpe-pray mo yung kagalit mo. Di ba? Na masunugan ng bahay. na ma-road rage. Di ba? Na it's really, it's not on the attributes of God. And He will not answer it. If you know God, you will know how to pray. If you know God, you will know how to pray. Okay. Nasa prayer tayo. Paano kayo mag-pray? How do you do your quiet time? How do you do your quiet time? Brother Mike, share ko ulit. Kanina na-share ko kay Bless to Kasi galing kaming Dubai. Yung mga king doon, yung mga tao doon sa mga Dubai, masyado nilang niwo-worship yung king nila. Okay. Masyado silang nag-o-obey. Diba? Sabi ko kay Bless, Jesus Christ is king. Diba? Dapat kung paano tayo manalangin sa Kanya, dapat nakikita natin, yung hindi lang basta tayo lalapit, oh Lord, ito yung ganyan, diba? Dapat merong reverence, may paggalang muna bago tayo makalapit sa Panginoon. Dapat makita natin yung holiness, kagaya sinasabi ni Brother Mark, yung holiness ni Christ bago tayo manalangin. Dapat nakikita natin yun. Yung ano niya, yung kalakihan niya, kung gaano tayo kaliit, diba? Dapat makita natin yung God is holy and yet He is merciful. Diba? Pag mananalangin tayo, dapat may reverence talaga. Kung pwede nga, kailangan laging nakaluhod. Imagine yung mga Muslim, kung manalangin sila doon sa mosque, ilan? 4-6 na beses sa isang araw. Samantalang di tayo as a Christian, kung pwede lang, isang beses na lang sa gabi. Tayo, pagtulog, manalangin. Paggising, manalangin. Diba? Parang
Like Daniel, di ba si Daniel four times mga pinag-aaralan natin yung past lesson natin sa CCF. 4 na beses yata o 3 beses siya manalangin sa Diyos Ama, di ba? Sana ganun din tayo, no? Every time na mananalangin. Hindi tayo yung merong spiritually lazy na nakakatamad. Mahirap talaga manalangin sa madaling araw, lalo na 4 o'clock, 5 o'clock. Ang hirap mang Don Watts, talagang ite-train mo yung katawan mo at yung sarili mo na manalangin sa umaga bago tayo gawin natin lahat yung dapat nating gawin sa darating na maghapon. Sabi ko lang kay Bless lagi, dapat titignan mo ang si Christ as a king. Kailangan may paggalang kasi doon sa Dubai maraming takot maraming baga sa yung doon ka pa lang sa immigration, iba na yung dating iba na yung dating doon sa immigration. Kaya makikita natin tapos bawat pupuntahan mo establishment, andun yung picture ng king. Andun yung picture ng king. Tapos pupunta ka kung saan-saan mga souvenir naman doon yung mga picture ng king. Hindi pwedeng wala. Kailangan nandun yung picture ng king. So doon makikita natin dapat ganun din yung sinasabi ko kay Bless, dapat makita natin si Christ as a king. Diba? Jesus Christ is the king, the Messiah. Diba? He is our king and savior. Okay. Dapat manalangin tayo ng may paggalang. Correct. Tama ba yun, sir? Yeah, how to pray, di ba? Matanong ko kayo, sino gumagamit ng, halimbawa, pag nagpe-pray kayo o devotion, sino gumagamit ng cellphone? As a Ako Bible? pa. As a What do you Bible? mean? Magamit. Sino Pwede gumagamit? Ayos na. Sino Kasi gumagamit gumagamit ng ko yung music, cellphone sa Bible? gamitin mo. Libre. Diba? You pray, you use music. Ay, si ano. Okay. Sorry. Rose. Hindi, yung, halimbawa, di ba sa cellphone merong Bible app? Meron. Imbis na yung Bible mismo. imbis na yung hardcover na Bible, ang ginagamit natin ay cellphone, yung Bible app. Diba? Maraming gumagamit ng mga doon, mga kabataan, ginagamit yung Bible app. Ilang sa matanda kasi sa Bible, sa cellphone, nai-enlarge mo. Parang Yeah. si Pastor Sita ngayon, he Okay. uses the cellphone kasi nai-enlarge. Okay? Nai-enlarge niya. Sinabi niya, from now on, I will be using my cellphone kasi 86 na ata siya. 86 years old. So he Pero uses that as the May Bible. merong Bible na audio ha. Yeah, okay. Oo. So, pag cellphone, wala bang distraction? Depende sa Marami. saan ka nagdadasal. Ah, halimbawa, biglang nag-message, di ba? Lalabas yun, di ba? Sabi niya, halimbawa, kung wala pa sa contact number nyo, tapos nakalagay, hi. Depende sa iyo kung magpa-distract ka. Hindi ma-amuse ka. Tapos Control, yung mga Huwag mong ganyan. pansinin. pakinggan nyo muna ako. Pakinggan nyo muna ako. Commercial. Halimbawa, tumawag. May tumawag. Sasagutin niyo ba? Sasagutin niyo ba? Sagutin mo. Nice. Dapat hindi ka usap mo, Lord. What I'm driving is prayer and Bible always go together. Diba? In our devotions. Pag may distraction, Dapat wala. hindi ba we insult God? Kasi pag may tumawag, guys Reverence kasi dapat yung pag I get this from RC Sprout. Sabi niya, dapat ang prayer natin is fervent. Para yung sa James 5:16, the fervent prayer of a righteous man, powerful and will accomplish much. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ng fervent doon is not casual prayer. It's a one-on-one with God. It is not a dull prayer. It's not an instant prayer. Tapos, inano pa niya guys doon ang in-example niya si Hannah, yung pinag-aralan natin. Si Hannah, yung mother ni Samuel. Di ba? Ano siya, yung hindi siya magkaanak.
So anong ginagawa ni Hannah? Pupunta siya saan? Sa temple, nagpe-prayer siya. Tapos it's not even audible. Guys, it's not even audible. Hindi maintindihan. Talagang it's in his heart. It's in her heart. Di ba? Yeah. Tapos lumapit yung high priest sa kanya, akala ng high priest si Hannah is Lasing. lasing kasi nagmumul ganun, pero hindi niya inintindi na he's continue praying and praying. Di ba? Amen. Dapat walang distraction. Wala akong against cellphone. Guys, kaya lang if there is a Cellphone is not a Bible eh. Cellphone is not a there is a Bible. distraction during our devotions or quiet. Pag merong katabi mo palagi yung cellphone mo, di ba, may inaantay ka kasing tawag na business na kailangan importante, and then that is an insult to the Lord. Amen. Yeah. And that is you are not giving him the honor and the glory. Kasi dapat a prayer is kayo lang dalawa. Pero kung may distraction, kasi guilty rin ako dyan. Di ba? Palagi mong katabi. Di ba? You using the app of the Bible. Tapos biglang may nag-message. May nag-message. Gaganunin. Guys, kung ikaw si God, what do you think? Ikaw yung boyfriend mo lang na kumakain ka sa restaurant, titingin kung saan, magagalit ka. Diba? Magagalit ka. Oo, magagalit Then ako that kapag is what? kumakain kami, tapos nagsasalita ako, pagkatapos titingin kung saan, sampalin ko na lang siya para give me attention. Yeah, Diba? correct. Parang sinabi ni Yankee, that is disrespectful. Oo. Amen. Yeah. Disrespectful yung sa atin, tingin sa atin ni God, you are not serious. I will not hear you. You're not fervent. Diba? Yung fervent doon, the issue is not the place, guys. It is not the place. Believe me. It's your heart. You can go to the prayer mountain, walang problema yon. Walang problema yon. You can go to anything. Pero if your heart is not serious, Not right with God. not right with God, di ba? Si Hannah, grabe kung mag-pray siya. Grabe. Ibig Akala sabihin, nga ni lasing eh. akala niya lasing. Di ba? Akala mo yun na pagkamanan siyang lasing. Hindi ko nga picture ko paano siya, nagmumurmur lang siya na gano'n. Yung, alam niyo yun, kasi nga, he was outcast. Wala siyang anak. During that time, pag ikaw ay married, wala kang anak, you are an outcast. Parang yung fig tree. Fig tree. Walang fruit. Wala ka. Tuyot ka, in other words. Kaya siya, and then he bargained with God. Sabi niya, God, if you will grant my request, I will offer this child to you. I will give him Maliit pa lang, dadaling ko na dito sa temple, aari mo to. Ang tagal niyang Samuel. inintay. Nung dumating nga si Samuel, di ba? Nung dumating si Samuel at the right age, iniwan niya dun sa temple, nag-serve. Yeah. Diba? Pero Brother Mike, remember, alam natin yung story ni Samuel tsaka yung dalawang anak niya. Pagdating ng old age, hindi rin naging maayos yung pamamalakad niya eh. Kaya tayo bilang mananampalataya, minsan, nagbabago eh. Kahit si Samuel, tinawag na ng Panginoon Diyos. Pero at the end of his life, nagbago rin siya like King Solomon, ganun din. Kaya mahirap, diba? Hindi, Pwede tayo magbago. I challenge everybody, you try. Walang distraction. Amen. You honor. Brother Mike, can I add?
Sabi nga dito sa Matthew 6, sabi niya, but when you pray, go into your into Yes. your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you, will Correct. answer your prayer. Oo. Yeah. Yung answer of prayer. If it is Yeah. in accordance to the attribute of God. Yes, opo. Yun, di ba? So we will Tapos not, doon niya na siningit yung Our Father. Sabi niya, this is how should you pray. Our Yes. Father in heaven, hallowed be your name. So, yun. Doon exactly. na siya nag-start. Yeah. Actually, Binigyan na tayo ng template. yeah. Actually, yung shinare ko sa inyo, yung shinare ko nung GLC, a little bit of that, di ba? Pero nung kahapon ata, meron akong si RC Sprout, yung how to pray. Yun yung kanyang example, yung shinare ko sa inyo. Tama nga naman. If you are, kabayan sinabi ni Yankee, boyfriend daw yan po lang, di ba? Nagagalit ka na, di ba? How much more is God? And then you giving her not a quality time, di ba? Ang fervent kasi hindi yung casual prayer. Okay yung pag pananalangin tayo bago kumain, di ba? That is a casual prayer. Di ba? And yung adult prayer, yung walang laman. Kasi yung utak mo, yung heart mo, nasa iba. Di ba? Nasa iba. Lumilipad. Lumilipad. Di ba? Hindi ka palang natatapos. Nagmamadali ka kasi meron kang gagawin. That's more important than the prayer. Di ba? Ano lang, let's try that, guys. Let's try it. Wala namang mawawala. Diba? That's just that napunta tayo sa prayer kasi yung sa 22, di ba? We pray and we believe. Yun lang. That's my take. And then next Friday, we will do habang mapunta tayo sa crucifixion, di ba? And then we'll try to x-ray yung mga nangyari kay Jesus Christ last week na. Ang Palm Sunday, guys, sinabi ko sa inyo, is actually Sunday during that time. Diba? Nag-start yung Feast of the Passover Friday. 3 araw kasi yun eh. Friday, Saturday, Sunday yung pinakamaraming tao. Yan na yung pinakamaraming tao. Tinapat niya yun. Guys, napaka ano yung donkey. Natawang-tawa ako doon sa donkey. Di ba? Di ba, Yake? Yung introduction niya doon sa 21, yung donkey kaagad, it was possession of the other people. Possession niya yon. Tayo, we have those possession. Hiniram niya. So, solid din yun eh. Yeah, solid. So, solid yun. Diba? Sa atin, minsan may hiniram si God. Diba? Kasi actually, kanya yun. Diba? Everything that we have is nothing. Coming from Him lahat yan. Even our talents. Diba? Even our talents. Diba? So, that's it. If you have some, question. Hindi naman question, if we have some insight on Holy Week. Kuya Mike, Yeah. help lang dun sa friend ni Teacher Yankee, if ever talaga hindi maiwasan na yung phone yung gagamitin kasi kung matanda na, ang sabihin mo sa kanya, Teacher Yankee, ilagay niya sa airplane mode. Kasi lahat yon text and yung mga online messages, mawawala yun. Ay, hindi lalabas? Basta naka-air. Opo, hindi po siya lalabas. Basta airplane mode. Pastor naman ito kilala ninyo ito si Pastor Nasita.
Oh, yeah. Yun po. Ano yun, i-airplane mode niya lang, Teacher Yankee. Wala talagang papasok kahit ano doon. Walang Tapos walang besting, Ah, wala po. Ibet Kasi walang naka-off. walang lalabas na high. Wala. Wala, hardly Kuya for me. Mike. Basta naka-airplane mode siya, Teacher Yaki, kung talagang hindi maiwasan na yun ang gamitin. Airplane Naka-wheelchair mode lang lang. siya ngayon eh. Naka-wheelchair siya Mm. sa lumbar. Oh, Okay. So, yun lang. Tapos, pag tapos na siya, pwede na niya ulit press yung airplane mode para maka-receive na siya ulit. Yan. Konting help lang. Yes. O, Okay. kapalagi ko naman alam din niya yun. High-tech siya kahit na matanda na yun eh. Yankee, ilan taon na si Pastor Nasita? 86. Oh, man. Kasi nga, medyo nagkaroon ng problema sa likod. So, sabi, parang lumbar something, spondylosis. Oh. So, sabi ng lahat ng test niya, nagsabi na hindi na siya pwedeng makatayo, but he's still very active. Nagsisermon pa siya. So, still okay. Yun lang, naka-wheelchair. Amen. Okay. Si Sino Dr. Lawrence ang tumingin din sa kanya. Nirecommend ko siya kay Dr. Lawrence. So, gusto, type nila si Dr. Lawrence. Kasi daw pinagnipa siya. Alam mo na, si Dr. Lawrence. Kasi Dr. Lawrence. No. We're so blessed sa Birthday kanya. Dr. Lawrence ngayon, ha? Ay, oo nga pala. Wala, hindi kayo nag-greet. Yung mga pasyente libre, hindi nag-greet. Ay, ako nga, pinagdalan ko siya ng cake sa kanyang bahay. Ay, Nakalimutan ko. Okay. Mel, kamusta?